Kamusta na po? Ito yung ating pag-usapan ngayon. Undersecretary at Malacanang press officer ang kontrobersal na si Undersecretary Claire Castro. Bakit daw bumanat na? Bakit daw bumanat kaagad? Aba, nag-iiyakan na halos yung mga Duterte vloggers, yung mga vloggers na kritiko ng administrasyon, nasak sila lahat dahil biglang lumutang, biglang lumabas si Attorney Claire. Napaka-clear ng mga paliwanag. Claire Castro. Diba? Estrelita Star, eros ng Japan. Star, good evening. Sa Japan ngayon, anong oras na? Mga 7:27 na o 7:30 na. Ahead sila ng 1 hour. Katulad sa South Korea. 3 hours naman, 4 hours yata sa New Zealand at Australia. Sa America and Canada, North America, madaling araw. Chris Radio 965. Ito yun Bakit sila nagulat? At saka bakit nila sasabihin na kaagad daw ibumanat? Aba, hindi ba nyo alam na yun ang mission niya? Siyempre hindi niya aaminin. Sa akin pong interpretation at opinion, yun talaga ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Pangulong Marcos. Hindi man siya opisyal tagapagsalita, pero siya ang magdidepensa, siya ang magtatanggol. Kasama dyan ang banat. Laban sa mga kritiko, fake news na gumagawa nito. At yung mga sobrang mapanlait, sobrang magmura, sobra lahat ng sobra. Ang lahat ng sobra, kakalusin na. Ang lahat ng sobra, may katapat na. Lahat ng sobra sa loob ng 2 taon at kalahati, si Attorney Claire Castro ang pantapat. Kasi alam mo, nag-scan ako kahapon, ngayon maghapong ito ng mga comments, kaliwat kanan, mga vloggers, sa media organization. Sa lehitimo mga media, walang nasyak, walang nagulat. Kasi normal lang talaga. Ang nagulat lang at may batikos pa, bumanat pa talaga sila, ay yung mga identify Duterte vloggers. Pagtataka ba yun kung bumanat kaagad si Attorney Claire Castro? Di ba dapat nga matuwa tayo dahil siya po ay hindi na dumaan sa pagiging OJT. Diba, nagtrabaho na kagad siya. Kapag ba ikaw tinanggap sa trabaho, let's say ngayong araw na to ang starting mo sa trabaho, hindi ka ba kagad magtatrabaho? Diba, kung ano yung trabaho mo na in-applyan, kikilos ka na kagad dahil yan yung unang araw mo sa trabaho. Kung nagsalita man si Palace Press Officer o PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Dahil po, di ba, tinanggap niya ang kanyang posisyon, tinanggap niya ang kanyang trabaho mismo dun sa araw na yun. Yun na yung kanyang starting day. Di ba? Sus Mario, paano magpapasahod tayo ng tauhan ng gobyerno, next month pa magsasalita, next month pa kikilos. Diba? Kaya hindi na po katakataka yan na nagtrabaho na kagad si Attorney Claire. Ibig sabihin, she's much more ready to the position. Ready. Hindi na kailangan pang mag-OJT. Kasama ng Duterte camp, Duterte team. Na may batikos pa dahil bakit daw nagpunta sa gobyerno, bakit daw kararating lang, bumanat nga. Ang hindi nyo naintindihan. Yan ang talagang purpose niyan. Kasi sa dami na po ng 3 na yung cabinet secretary ng Presidential Communication Office, pang-4 na si Secretary J. Ruiz. Yung nakaraan 3, wala ka namang ganong narinig Halos hindi nga sila nagsasalita Kahit na sinabi ng Pangulo, labanan natin ang fake news. Naglabas na nga ng pondo ang Pangulo, pang-operation laban sa fake news. Sa PCO yan. Wala silang ginawa. Hindi mo nga ma-interview mga 3 cabinet secretary yun na nanggaling sa PCO. Hindi mo alam kung anong parang
Di ba dapat Presidential Communication Office, kayo ang tagapagtanggol. Sila ang didepensa kay Pangulo. Eh wala eh. Naramdaman ng Pangulo. 2 taon kalahati na, bugbog sarado ng kanyang pamilya, ang kanyang administrasyon. Walang matapang na nagsasalita para ipagtanggol. Mabuti na lang at merong mga volunteer na mga vloggers, kasama na itong aking mga channel, na tumutulong kay Pangulong Marcos at ibinabalita natin ang tamang ginagawa ng gobyerno. Pero hindi naman natin talaga pwedeng 100% ay ating may pagtanggol ang lahat ng ginagawa ng Pangulo kasi hindi naman tayo taga-gobyerno. Ang mga vloggers ay voluntary lang yan. Wala namang kita ang mga vloggers na sa gobyerno. Yun po yun eh. So ngayon, naglagay ng abogado, broadcaster at vlogger sa katauhan ni Claire Castro. Kaya nga po, ayan, banat kaagad kahapon. Kanina may banat din. Araw-araw na po yan, tandaan nyo. Araw-araw yan may briefing. At yun ang purpose niya. Kaya nga, Palace Press Officer. Siya yung talagang nakapront. Lahat ng banat na kung saan man manggagaling ito, siya ang sasagot. Okay? Pangalawa, pagka sa mga malaking announcement, malaking statement, or policy ng administrasyon for security, for business, foreign policy, lahat sa kanya pa rin manggagaling. At pag may bumatikos, siya pa rin ang sasagot. Kaya kayong mga nasanay ng 2 taon kalahating puro banat ang ginagawa kay Pangulong Marcos, kaya kayo nagugulat dahil meron ng sumasagot sa inyo. At kayo ay hindi makakapagkaila. Lalo na yung mga vlogger na kakampi ng Duterte. Kasi itong si Claire ay vlogger din. Alam niya kung paano gumawa ng fake news. Paano mag-content ng paninira. Paano mag-content ng pananakot sa taong bayan at sa gobyerno. Kasi hindi man niya ginagawa yon, pero nababasa niyan, alam niya, kasi siya ay broadcaster na vlogger din. Yun po yung malaking pagkakaiba. Pag lehitimo kang broadcaster, tapos vlogger ka, alam mo kung ano ang ginagawa mo. Pero kung walang background sa pagiging media, lehitimong media, biglang naging vlogger na lang, tanda nyo, puro sabit yan. Eh, nandiyan si General Torre, kakasuhan kayo. Huhulihin kayo. Ayan. Diba? Yun ang nangyari dun sa yung taga Cebu, na iiyak-iyak, siya yung nameke. Pinapalabas niya, napakasama ng pulis, napakasama ng gobyerno, samantalang yung kanyang ginawa, hindi niya maaming masama. Dapat inamin niya in public na nagkamali siya at magsusuri siya. Yun ang gentleman at yan ang karespeto. Wala Kinasuhan na, nakakuha ng ebidensya kanya, binanatan pa, pinrersonal pa kung ano mga pinagsasabi sa gobyerno at saka kay General Torre. Di lalo kang madidiin niya. Ano sabi ni General Torre? Merong susunod pang kaso laban sa iyo. Kaya ikaw, June Abinis ba yun? Hindi ko naman kilala yung mamang yan Antabayanan mo, may panibagong ebidensya at kasong ipapay laban sa iyo. Kasi sa halip na manahimik ka, mag-sorry ka sa iyong fake news na ginawa. Dahil sinira mo si General Torre at ang kanyang pamilya, pinalabas mong na-hospital at may sakit. Wala naman, fake news yun Sa halip na mag-sorry ka, ikaw pa yung galit. At kung ano pa mga kabastos ang sinabi mo. Kaya may panibagong kaso. Totoo ba yun? Mga PCO secretary dati, hindi ma-interview, hindi gaanong, sa bagay, hindi sila gaanong masipag maglabas ng mga statement, hindi sila pinagtatanggol ang ating Pangulong Bongbong Marcos, si E.S. Lucas Bersamin ang madalas kong nadidinig pero si Cesar Chavez at yung iba pang mga nakaraan, parang hindi parang hindi sila ganun ka-active. Baka kumbaga kasi ito yung mga tao na hindi po alam na nasa SOCMED po ang labanan, na ang mga DDFs araw-araw po may isyung inilalabas laban kay PBBM. So ang kailangan natin ay isang katulad ni Atty. Claire na sanay sa araw-araw na pakikipagbardagulan. Diba? Kaya nga gigil na gigil ang mga DDFs nung siya na ang naging PCO Undersecretary at Palace Press Officer pa, kasi nga kailangan ng ating Pangulo ng tagapagtanggol. Ngayon, dito naman, yung sa kay June Abines, patungkol dito kay General Torre, after magsalita nitong si June Abines,
maglabas ng fake news, kinasuhan siya ni General Torre. Nung napa-search warrant na yung kanyang bahay at nakuha yung mga ebidensyang ginamit niya, yung mga gadget na ginamit niya sa paggawa ng fake news laban kay Major General Torre, sa halip na tanggapin niya yung kanyang kamalian, ang ginawa niya, pinagmumura pa niya si General Torre. So medyo talaga to si Jun Abines. Pasikat na DDEBs, bobo. Kumbaga ito yung masasabi nating utu-utu talaga, nauto talaga ni Digong. Bakit? Gumawa ka ng fake news, sa halip na humingi ka na lang sana ng sorry, pinangatawanan mo pa. Dinagdagan mo pa yung problema mo. Sa halip na humingi ka ng patawad kay General Torre, mag-public apology ka, ang ginawa pa, pinagmumura pa si Major General Torre. So, meron na naman panibagong kaso. Ayan o. Okay? Okay, balikan natin si Yosek Castro. Yan po ang kanyang gagawin. Siya talaga ang sasagot, siya magpapaliwanag, siya yung babanat, siya rin po ang talagang alang kontrol na magpapahayag laban sa mga nanira ng 2 taon kalahati. Kaya nakita nyo, walang announcement. Pero siyempre, pinag-uusapan niya ng ilang araw na yan. Hindi naman pwedeng basta pupunta ng Malacanang, manunumpa siya ron na walang usapan before. Siyempre, maraming meeting yan. Pero kahit minsan, hindi sinabi ni Atty. Castro sa kanyang vlog na siya pupunta ng gobyerno, siya kinukuha ng gobyerno. Hindi. Mabalitaan natin kahapon, nasa Malacanang na nanunumpa na siya. Bilang undersecretary at kasabay niya ang kanyang secretary, boss niya na si Jay Ruiz. Tapos nag-press conference kaagad, bumanat kaagad. Kanina, nag-press conference na naman, may sundot na naman, may pitik na naman siya. Kaya yung mga taga-media na anti-Marcos din, binabanata na kaagad. Anong sabi? Atakdog. Atakdog. Sasabihin nyo atakdog. Hindi atakdog yun. Siya, official na tagapagsalita. Official siya ng Presidential Communication Office. So, natural, magsasalita siya. Pero hindi atakdog. Pero tama lang yung kanyang ginagawa. Na kanyang atakehin na, kanyang balikan, kanyang hanapan ng pagpapatunay, ebidensya, ang lahat ng mga naninira kay Pangulong Marcos. At siyempre, hindi po yung gagawin ni Undersecretary Malacanang press officer kung walang go signal sa Pangulo. Sa tingin ba ninyo, yung pagdating niya sa Malacanang at yung press conference kahapon sa kanina, sarili lang niya yun? Ba hindi. Nagpaalam yan sa Pangulo. Hindi niya magagawa yun kung hindi alam ng Pangulo. At posibleng sinabi ng Pangulong, sige, bahala ka. Ikaw yung aking pinagkatiwalaan, kaya nga nilagay ka dyan eh. Ipagtanggol mo at labanan natin ang fake news. Ayan, ginawa na. O bakit kayo maggugulat ngayon ng mga pro-Duterte na bakit daw bumanat ka agad? Di ba? O yung mga nagbibintang, kayong mga vlog, hindi lang vlogger, yung mga troll at saka mga baser na bangag-bangag ang Pangulo, kung ano yung mga pinagsasabihin, pati kayo. Baka magulat kayo, pati kayo kakasuhan, pati kayo imbestigahan. Dahil gumagalaw na ang gobyerno. Hindi lang po ang gagawin ng gobyerno ay sagutin kayo dun sa inyong fake news. Kaakibat dyan ang galaw ng Law Enforcement Agency. Yan, sinabi ko na. Dapat ko sinabi yun eh. Gagalaw ang NBI, gagalaw ang pulis, CIDJ, at lahat, hindi lang po vlogger. Pati yung mapanlait na nagpo-post sa kanilang social media account ng mga below the belt, kabastusan, kawalan ng respeto sa ating Pangulo at kinaukulan sa ating pamahalaan, hahabulin kayo. Ayan. Dapat matuwa kayo dahil sinabi ko. Ba't akala nyo kayong mga troll, kayong mga buzzer, hindi kayo, nagtatago kayo sa fake file video nyo o file ninyo? Hindi. Cybercrime law, SIM card registration law, hawak ng gobyerno ang may-ari ng mga telecommunication. Pag sinabi ng gobyerno, ibigay nyo sa amin ang identification ng mga troll na yan, ng mga vlogger na yan, ng mga buzzer na yan, ibibigay yan. Hindi pwedeng hindi. Kasi merong authority ang gobyerno, under the law, ay merong obligasyon ang mga company, yung mga may-ari ng mga communication na yan,
na makipag-coordinate sa mga otoridad for identification, para ma-identify sino may-ari ng account na ito, sino may-ari ng SIM card na ito, okay? Kahit pa yung aso nyo ang nasa file nyo, kahit yung pusa nyo, o kadalasan ganun eh. O kaya walang pangalan, basta initial lang M, L, D, ganun. Kung ano naman pinalagay nyo, hindi kayo pwede magtago roon. Dahil sa mga batas na may iral ngayon, yan ay nado-double check na. Hindi ko kayo tinatakot. Dapat matuwa kayo dahil sinasabi ko ito. So, maraming mananagot. Maraming mabubuko. Kaya, magbago na kayo. Tumulong na lang kayo sa gobyerno. Hindi yan harassment. Hindi yan harassment. Hindi rin yan martial law. Yan ay rule of law. Mabuti nga, rule of law. Itong panahon ni Duterte, puro tukhang, di ba? Patay dito, patay doon. Walang investigasyon. Kaya ngayon, dami niyang kaso. Kay Pangulong Marcos, walang human rights violation. Iimbestigahan, pag may ebidensya, kakasuhan kayo. Then magpaliwanag kayo sa korte. Yan ang rule ngayon ng gobyerno, lalo na si General Torre bilang Criminal Investigation Detective Group. Okay? Kaya kung hindi kayo titigil ng mga below the belt, personal na batikos, kayo ang magpapahirap sa inyong sarili sa bandang uli. Enough is enough. Sobra na, kakalusin na ng gobyerno ang mga pang-aabuso nyo sa loob ng 2 taon kalahati. Eh ako at ang aking mga channel, hindi ako nagkulang. Sinabi ko na noon, pagpasok ng taong ito, mag-iiba na. Ito, nag-iiba na. Nasa kayo lahat. Biglang dumating yung attorney Castro na may tapang, may talino at walang kontrol ang mga batikos. Unang binanata niya at tinira niya ay si Digong Duterte na naninira daw. Walang ebidensya. Ewan na lang talaga dito sa mga DDEBs na ito na walang tigil po sa pagpuna, pagkondena, pagpapakalat ng mga misinformation at pambabalahura sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Family, at sa mga kaalyado ni PBBM. Diba? Ayaw nilang tumigil. At ano yan? Porque may natatanggap sila na kapalit sa kanilang ginagawa, isusugal nila yung kanilang buhay na maaari silang maoblo, maaari silang makasuhan, maaari silang sila ang mabulok sa kulungan dahil sa kanilang mga ginagawa. At tingin ko, hindi sila tutulungan eh. Nung mga nag-uutos sa kanila kung sakaling sila'y makasuhan. Bakit? Bayad sila. Diba? Kaya ako, sa totoo lang po, nung nakita ko na maayos naman ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, okay naman ang kanyang pamamahala, wala naman ako nakikitang ginagawa niyang mali. Kahit nga si Digong sinabi yan, wala daw ginagawang mali ang ating Pangulong Bongbong Marcos, diba? So, ano ang ginagawa nitong mga vlogger na to? Bakit sila patuloy sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at parang akala mo kung sila'y umasta, parang sila'y mga biktima. Akala mo kung sila'y umasta, sila ang mas may kredibilidad kesa sa mga taong gobyerno. Di ba parang hindi worth it eh. Yung kanilang ginagawa na pakikipaglaban kasi hindi na yan sila para sa katotohanan, hindi na sila para sa transparency, accountability, hindi na sila para sa bayan, hindi na eh. Para na lamang sila sa isang pamilya. Yun ang nakikita ko. Okay? Yeah. Nakita nyo? Kung si Duterte nga pinatulan ng gobyerno na eh. Kayo pa kaya mga vlogger, mga troll at mga baser? Kayo pa kaya mga taga-suporta ni Duterte ang hindi kayo patulan? Papatulan kayo. Kaya maging maingat sa paggamit ng social media. Facebook, YouTube, TikTok, o kung ano mang meron diyang maraket ninyo, ingat lang po. Matuwa kayo dahil pinapalaala ko pa ito eh. Hindi ko kayo tinatakot. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Mahalaga po yun. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng maging katwiran. Hindi ko alam ang batas, boss eh. Pasensya na. Ano? Pag nakasira kayo ng reputasyon dahil na personal kayo sa isang tao, sa isang pamilya, sa gobyerno,
Yun ang sinasabi. Hindi pwedeng katwirang, sorry, boss, hindi ko alam na may batas. Hindi ko alam na labag sa batas. Yun ang ignorance of the law, excuses no one. Hindi yun tinatanggap na katwiran. Okay? Merong isang vlogger na kung bumanat, kakaiba, matindi, pinersonal na. Sinabi ba namang, wala daw alam na abogado si Castro? Wala daw alam na, basta sinabi niya walang alam ito. Paano ilalagay ng Pangulo yun sa posisyon kung walang alam? So, inggit lang yan. Pag yung inggit, tapos paninira, tapos may mission pa kayo dahil may nag-utos sa inyo, may operation kayo dahil binayaran kayo ng mga producer, director nyo at pinanser nyo, aba, papunta kayo sa libel yan. Mapunta kayo sa maraming kaso niyan. Pero kung walang nag-utos sa inyo at hindi kayo naninira ng personal, issue lang, wala kayong kasabit-sabit. Pero kung lagi na lang below the belt, lagi na lang pong personal ang atake, aba, mayroon accountability. Responsibility and accountability. Huwag nating kakalimutan. Okay? Ganun lang ho. Paalala lang. Tayo naman aking mga channel hanggat maaari gusto ko yung maging tulay tayo ng mga impormasyon para sa inyong proteksyon. Hindi ko kayo uutusan o sasabihan na gawin nyo ito. Baka mamaya sumabit kayo, masisipan niya ako. Ang aking sasabihin lagi ay ilagay natin sa lugar. At huwag rin kayo magpapapaniwala sa mga galawan nila dahil kadalasan fake. Kadalasan puro paratang, akusasyon, pero walang dokumento. Yan ang sinasabi ni Atty. at Undersecretary Castro. Kung walang dokumento, may problema kayo. Pero maglabas kayo ng dokumento, ibang usapan yun. Halimbawa, paratang nyo, si Pangulong Marcos at ang gobyerno korap, maglabas kayo ng dokumento. Dalhin nyo sa proper forum. Then haharapin niya ng gobyerno o sino mang inaakusahan nyo. Okay? Kung sinabi nyo ang Pangulo ay bangag, maglabas kayo ng dokumento kung paano yung sinabi niya. Kung hindi, delikado yan, pwede kayong kasuhan. Ay paulit-ulit kayong bangag ng gobyerno, ganito, ay puro bintang lang naman, wala naman kayong pagpapatunay. O nakadinig kayo, na-chismis na mayroong korupsyon sa isang departamento, naniwala na kayo, chismis lang. Dokumento na magpapatunay sa mga sinasabi nyo, yun ang kailangan. Kasi ang verbal, ang chismis, intriga, hindi yan tinatanggap sa korte. Sa fiscal pa lang o prosecutor pa lang, dismiss na kapag intriga lang. Di ba? Pag sinabi nyo, itong mga taga-gobyerno, adik. Pag tinukoy mo ang pangalan ng adik na nasa gobyerno, pwede ka ng kasuhan. Kasi, patunayan mo na. Sinira mo yung pangalan at reputasyon ng tao. Pasalamat kayo si Pangulong Marcos, hindi kayo pinapatulan. Sa halos 2 taon na pamimersonal nyo sa ating Pangulo, hindi kayo pinapatulan. Pero ngayon, iba na. Sinasagot na kayo. Nandiyan na si Atty. Castro. At nandiyan na yung kapopromote lang na Major General Director ng CIDG, General Torre, na siyang mag-iimbestiga, siyang magpapailang kaso, at pag nagkaroon ng warrant of arrest, siya rin ang huhuli sa inyo. 3-in-1 yan, Investigador, complainant, at saka implementation ng warrant of arrest. Kasi yun ang trabaho ng CIDG. Magpatupad ng warrant of arrest kung merong order coming from the court. Isa sila ang gumagalaw. Yun. Diba? Para mga ilingan. At ulit ko, yun pong akala nyo nag-comment lang kayo or nag-post kayo ng ganito, maging maingat po kayo. Maya-maya, fake yung inyong ipinost, yung ipinreward nyo. Kung saan nang galing yan, natitrace din yan ngayon. Kung sabihin, hindi ko alam, na-forward ko lang sandali. Basta kayo ay nag-forward ng isang items o isang issue na nakakasira sa isang tao, pwede na kayong balikan kasi ebidensya yun. Kahit mag-delete kayo, naka-record pa rin yan. Kahit na anong gawin nyo, yung identification nyo, nandun pa rin yan sa mga may-ari ng communication ginagamit natin. At yan ay hawak ng gobyerno. Anytime pwedeng makuha. Anytime ay pwede yang ibigay. Hindi lang pwedeng pagtakpan o itago. Yun. Di ba? Ingat lang po. Alam nyo sa ibang mga bansa, itanong sa mga OFW. Mga Pilipino na pupunta sa abroad. Napakaingat nilang gumamit ng communication. Sa Amerika, Canada, sa Europe, sa lahat ng mga bansa kapitbahay natin.
Wala doon nagmumura na sa pamagitan ng social media. Wala yung namimirsonal tungkol sa social media. Kasi alam nila mahuhuli sila sa lalo madaling panahon at mabigat na kaso yun. Dito naman sa atin, 2-5 ang siraan eh. 2-5 ang pagmumura, 2-5 ang mga ginagawang pambabasto sa ating Pangulo. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Kay Duterte, hindi naman niya, di ba nung kamakailan, mayroong isang public school teachers na nagbanta kay Pangulong Duterte. Di ba anong ginawa? Di ba hinuli nila? Kinasuhan? Di ba kung nasa na ngayon yun? Oh. Ngayon si Pangulong Marcos, 2 taon kalahati niya yung binabastos at pinagsasabihan kung ano, wala pa siyang pinapahuli. Naglagay lang siya ng isang opisyal na sasagot at magpapaliwanag at ididepensa, lalabanan ang fake news. Yun na yun. Si attorney, nandiyan na. Jose Castro. Ayan, di ba? Naman po talaga ang totoo, di ba? Meron po talagang pwedeng maging access ang mga ng ating gobyerno, lalo na ang korte, sa mga telecommunications na ginagamit natin, di ba? Meron tayo na diyang mga naririnig, sinasabuhay na ang etong Globe, ang Smart, di ba? Meron na, nangyayari na yan. Meron mga batas na sinasabi, yung mga batas na Data Privacy Act, yung anti-wiretapping law, mga ganyan. Pero, di ba, kaya pa din nahalungkatin kung sino ang nakakausap mo, kaya pa rin malaman kung sino ang kachat mo, kaya pa rin, 'di ba? Advance na po ngayon na sobrang high-tech na. Marami na po paraan para malaman kung ano ang mga pinaggagawa mo, 'di ba? Kaya alam niyo sa totoo lang, ito ang ating mga katunggali na mga nagbo-vlog pabor sa pamilya Duterte, parang hindi sila natatakot dyan, ano? Parang, alam niyo yung pag nakikita natin sila, katulad ni Dadong Kupal, yung sila Maharluka, at kung sino-sino pang mga vlogger, alam niyo yung kung umasta sila, parang napaka-makapangyarihan nila, akala mo napaka-gagaling nila, akala mo sila yung mga, kumbaga, dapat katakutan, dapat na sundin, dapat na manaig. Di ba? Ganun yung nakikita ko sa kanila eh. Pero, di ba? Wala pa sila sa pwesto niya na. Kung makikita mo sila, kung magsasalita, akala mo kay galing-galing. Akala mo totoong-totoo ang kanilang lahat ng kanilang mga sinasabi. Akala mo verified at mga, kumbaga yung kanilang mga binablog, yung kanilang mga inilalabas na issue, yung kanilang mga pinagsasabi laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, laban kay First Lady. Akala mo yung confirm na may katotohanan. Na walang makaka-debunk. 'Di ba? Ganun yung nakikita ko sa kanila eh. Ngayon, dito na lang natin nalaman nung pinatawag na sila ng TRICOM na talagang sila po ay mga nagpapanggap lang. Nagpapanggap lang na malakas, matapang, nagpapanggap lang na walang kinakatakutan, pero nung pong pinapatawag na ng TRICOM, mga bagang buntot. Kasi alam nyo, kunwari ako, ipatawag ako ng TRICOM. Ako'y may daladalang katotohanan. Akin ang katotohanan. Ako ang nagsasabi ng totoo. Hindi ako matatakot sa TRICOM. Pupunta ako diyan. Talagang usap ako sa mga kongresista na totoo ang aking sinasabi. Hindi ko tatalikuran yan. Hindi ako tatakbo ng Supreme Court. Para humingi ng tulong doon at magpasaklolo? Hindi. Talagang ako'y haharap diyan. Pero dahil nga itong mga DDFs ay may mga ginawa silang masama, naglabas sila ng mga information na mali, fake news, naglabas sila ng mga gawa-gawang kwento, kaya takot silang pumunta doon. Kasi kung ikaw wala kang ginawang masama at totoo, ang mga binalita mo, ang mga binlog mo sa iyong YouTube channel, wala kang kakatakutan eh. Diba? Wala kang sisinuhin. Dala mo yung katotohanan eh. Di ba ganyan sila mag-vlog? Sila Banat Bay,
Yung mga bakulaw, 'di ba? Yung juding sa ano. Kalimutan mga pangalan eh. 'Di ba? Ganyan sila mag-vlog. Akala mo walang kinakatakutan. Akala mo totoong totoo. Mula sa kaibuturan ng kanilang puso at isipan ng kanilang mga sinasabi. Pero Tricom lang. Mga tiklop. 'Di ba? So, kung ako, TDEBS, tapos nakikinig ako sa mga vlogger na yan, pinapanood ko sila, tapos yung pinatawag ng Tricom, hindi pumunta. Aba, para mapapaisip ako, teka, sabi nila, totoo yung mga sinasabi nila, sabi nila, nasa kanila katotohanan. Uy, bakit ngayon pinatawag sila ng Tricom, hindi nila kayang harapin? Mapapaisip na ako. Kung matalino ka na tao, kaya lang di ba, kapag ikay DDEBS, bob ka, engot ka, tangingot ka. Diba, kaya, so, buti na lamang, merong isang Sir Mike Abe, di ba, na nagpapaalala. Dapat makinig na kayo kay Sir Mike Abe. Pakinggan nyo ang sinasabi ng isang veterano na sa larangan ng pagbabalita. Alam niya Alam niya kung ano ang mga pwedeng mangyari sa isang vlogger na naliligaw ng landas. Diba? So, abangan natin kung ano pang mga gagawing pagkuda niyang mga tapang-tapangan na yan. So, ako po yung magpapaalam na sa inyo dito sa ating vlog na ito. Ingat po kayo. Salamat kay Sir Mike Abe. Ingat po kayo Sir Mike Abe, sa inyong biyahe. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.